Magandang araw sa inyong lahat. Welcome sa channel. Ngayon may ibabahagi akong nakakakabahang kwento na nangyari mismo sa dormitoryo namin. Ito ay isang karanasan na talagang mananatili sa isip mo, kaya't huwag kayong aalis. Nangyari ito sa katapat na kwarto namin. Isang gabi habang ang lahat ay mahimbing na natutulog, nagising yung isang babae, tawagin na lang natin siyang Ana. Pagdilat niya, bigla siyang nakaramdam na may nagmamasid sa kanya. Alam niyo yun. Yung pakiramdam na may nakatingin sa iyo mula sa dilim? Nang buksan niya ang kanyang mga mata, ang unang nakita niya ay isang babae na nakadungaw sa kanya. Pero heto ang nakakatakot. Walang mukha ang babae. Lahat puti. Isipin niyo, walang mata, walang bibig, walang kahit anong katangian. Sa takot si Ana ay natigil. Hindi siya makasigaw, hindi makagalaw. Ang tanging nagawa niya ay panoorin ang nilalang na unti-unting gumagalaw. At dito nagiging mas nakakatakot. Imbes na lumabas sa pinto, dahan-dahan itong lumipat sa bintana. Oo, sa bintana! Si Ana ay nakahiga lamang, parang na-stun, habang ang nilalang ay lumabas ng walang ingay. Para bang nasa isang horror movie siya. Pagkatapos mawala ng babae, dun lang nag-umpisa ang totoong takot ni Ana. Gising na gising siya, pero ang pagkatulog, wala na yon. Itinukod niya ang kumot sa kanyang ulo, sinisikap na isipin na panaginip lamang ito. Na paggising niya, magiging normal ang lahat. Pero sa kaibuturan niya, alam niyang totoo ang kanyang nakita. Isipin niyo na lang kung nasa posisyon siya. Ang takot, ang kalituhan, ang pakiramdam ng kawalang katiyakan. Hindi lang ito tungkol sa pagtanaw sa isang supernatural na nilalang. Ito ay ang aftermath, ang pakiramdam ng pagiging vulnerable na nag-iiwan ng marka sa iyong isip. Hindi natulog si Ana sa buong gabi. Nakatagilid lang siya, ang puso ay bumabayo, nagdududa sa lahat. Sa mga sumunod na araw, ikinuwento niya ito sa ilang kaibigan. Ang buong dorm ay punong-puno ng usapan tungkol dito. May mga nagbansag na masamang panaginip lang, pero mayroon ding mga naintriga. Gaano karaming tao ang nakakita ng ganitong faceless entity? Nagsimula ang mga talakayan tungkol sa supernatural, mga kwentong multo, at mga urban legends. Sa huli, ang karanasan ni Ana ay nag-iwan ng matinding epekto sa amin. Nagpaalala ito na may mga bagay sa mundong ito na hindi natin kayang ipaliwanag, mga bagay na nagtatanong sa ating katotohanan. Ano sa tingin nyo? Naniniwala ba kayo sa supernatural? Nakaranas na ba kayo ng katulad na karanasan? Ilagay niyo ang inyong mga saloobin sa comment section sa ibaba. At kung nagustuhan niyo ang kwentong ito, huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa iba pang nakakakabahang kwento. Hanggang sa muli, ingat kayo at laging maging mapagbantay. Hindi mo alam kung sino o ano ang nagmamasid sa'yo.